Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng DOF price cuts due to fuel tax law held by mid-April. And government solutions on oil price hike should be speed up, impact mass control. So, yan. Ang ating pamahalaan ay magsagawa ng mabilisang hakbangin upang masolusyonan ang problema sa enerhiya. Ang pag-angkat ng petrolyo sa iba't ibang bansa mula Russia ay maaasahan at ang ating reserve sa crude oil ay hanggang June according to our government. So maliban diyan ay ang Palawan exploration ay maaaring mapakinabangan sa mga darating na araw. So ang pag-i-implement ng mga batas na pansamantala ng tanggalin ng excise tax at VAT ay mararamdaman yun sa darating na mid ng April. So yan, mga kalahating mga April 15 siguro yan. So yan. So maliban dyan ay iba't ibang ayuda sa bawat sektor at sa mga bayan Pilipino ang ginawang hakbangin ng ating pamahalaan at iba't ibang hakbangin. So ito yung ginagawang yung realizations ng solusyon ng ating ginagawang hakbangin ng ating pamahalaan. So by mid-April, so doon mararamdaman yung pagbaba ng oil doon sa ipinasang doon sa emergency power ng Pangulo para tanggalin yung excise tax at saka VAT temporary doon sa gasolina. So doon mararamdaman sa April pa. Pagkatapos siyempre may ayuda 5,000. Tapos sa ngayon mayroon ng nag-import na sa Russia sa iba't ibang mga bansa yung ating pamahalaan para iproseso doon sa petrol o para meron tayong crude oil na reserve. So ngayon ay meron tayong reserve na crude, pero ngayon ay dapat ay ang dapat na makita natin ay yung pagbulusok pataas noong presyo ng langis na kokontrol ng ating pamahalaan. At mula dito sa inangkat na ito at iba't ibang mga hakbangin at para mabawasan nga yung presyo ng langis. So ngayon ay ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng DOF price cuts due to fuel tax law held by mid-April. So government solution on oil price should be speed up, impact mass control. So ngayon, yung ating pamahalaan ay dapat na masolusyonan agad ng mahusay na paglimi ang mga solusyon sa maaari sa nasabing oil price hike upang hindi ito makaapekto ng lubos sa bansa. So dapat ay mabilis na masolusyonan ng ating pamahalaan itong epekto na ito. So kailan tayo naapektuhan? So siguro magkakalahating buwan na, pero ang arangkada ng inflation mataas. So kaya angalan yung ating mga pangunahin na tinatamaan ng inflation ng langis. Siyempre yung transport. So ayun, nag-rally sila, gusto nila yan, tatanggalin yung VAT, excise tax, all the regulation, tapos magtataas sila ng ng pamasahe. So ngayon ay tinitimpla ng gobyerno ngayon yan para hindi mag-epekto domino effect doon sa lahat ng sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin at ngayon din sa mamamayan na
na mamamasahe. So ngayon ang problema, kapag nagtigil yung pasada, tigil din ang ekonomiya mo kasi yung pangunahing siniservisyohan nila, mga manggagawa. Kagaya na sa produksyon, manggagawa sa produksyon, pangkaraniwang mga empleyado, sumasakay. So kapag ka nagtigil ng pasada, tigil din ang ekonomiya. Kaya pangunahin dapat, yun yung matumbok ng gobyerno na ma-resolve yung 5,000 inaangalan nila for 1,000 for 1 month. Dapat buwan-buwan yung 5,000. Tapos ay iba pang dapat makontrol ng gobyerno yung pagtaas ng presyo ng itinatakda ng mga oil company dahil umaangkat sila ng malaki. So ngayon ay magtataas ng presyo. So apektado sila, hindi nakokontrol pa ngayon ng pamahalaan yan. So ano ba yung dapat gawin ng pamahalaan para makontrol yung presyo ng langis na nagtataasan? Mid-April pa masusolusyonan. So ngayon ay may hakbangin ng pamahalaan for the 1 month na for the 5,000. So siguro good for us 1 month yun para kanilang gastusin. Plus yung ilang kikitain nila dun sa yung mga jeep driver o yung mga nasa transport from the 5,000, added yung ilang kikitain nila dun sa kanilang pamamasada. Pero kulang, ika nga gusto nila hindi ganun malaki mabawas. So kaya ayun, nag-strike sila. So dapat mabilis ang masolusyonan para matakad nila kung hanggang ilang buwan niyang maaaring tagal nung yung inflation na yan. So kaya kinakailangan na yung ating pamahalaan ay tingnan hanggang sa 2 buwan na mabilisan na masolusyon at mabigyan yung ating mga driver na pangunahin ng kanilang mga pangangailangan. So kaya kung halimbawa yung mamamayang Pilipino mag-a-adjust yan dun sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, so medyo sana sa loob ng 2 buwan masolusyonan na ng ating pamahalaan yan para hindi natataas. Kung hanggang kailan mangyayari yung sa Middle East. So yung nakikita din natin na yung pag-angkat ng langis ng mura doon sa Russia, so dapat magbaba na ng presyo kung ganyan na po proseso na yan. So kailangan natin mararamdaman yung inangkat na yun na i-distribute ay magpapababa ng presyo. So yung emergency powers at iba't ibang hakbangin ng pamahalaan ay gawin upang ma-freeze ang presyo ng langis sa ating merkado, at ang presyo sa Middle East ay kahit na patuloy itong tumataas. So yung importasyon sa ibang bansa pansamantala ng ating pamahalaan ay malaking bagay, at ang pagpapatigil ng excise tax at VAT temporary para ang price hike ay hindi rin patuloy na tumaas. So yun, kaya dapat yung ating sa market natin dapat nakokontrol ng ating pamahalaan yan. Kung halimbawa mataas man doon sa Middle East, hindi patuloy na tumataas doon, so dapat mag-ship muna tayo temporary ng pag-angkat kagaya ng Russia na hindi ganun kataas yun. So ngayon doon sila angkat, halimbawa yung ang Pilipinas, para makapag-distribute muna for pansamantala. Ngayon kung tayo man ay mayroong magandang pakipag-ugnayan sa Middle East para pag-angkat natin yan, siguro mauunawaan nila na hindi muna tayo umangkat doon dahil nga sa apektado yung ekonomiya natin. So kaya ganun maaaring hakbangin ng ating pamahalaan. So kailan natin mararamdaman yung na Pilipino yung inangkat doon sa Russia o iba't ibang mga bansa na nasa tamang presyo, hindi makakat na yung hindi na magtataas ang presyo sa distribution kahit sa petrol lang. Halimbawa kung halimbawa yung Shell, Caltex at iba't ibang mga oil company mataas, umangkat sila doon sa Middle East, yung halimbawa petrol pwedeng at siguro yung same price kung paano nabibili, halimbawa yung dating presyo na kung gano'n na nabibili sa Russia o iba't ibang bansa, so dapat ay ibigin na ng mababa. So kahit sa petrol lang bibili yung lahat ng mga nasa transport sector, yung public, para mabigyan sila at saka yung mga negosyo
na gumagamit syempre ng negosyo na gumagamit ng ng, ng utility, halimbawa sa delivery, produksyon. Ngayon sa kuryente, kung halimbawa gumagamit sila ng gasolina, yun din ang pangunahin na ayudahan ng gasolina o na proseso dun sa petrol halimbawa. So dapat gawin ng pamahalaan para walang mayroong magdi-distribute na mura na o at the same price nung mula noon pa na oil o ng langis sa ating mga public sector, yung mga nasa jeep, bus, mga negosyo at saka yung sa kuryente. Dapat yung inangkat nila doon i-distribute. Ngayon yung mga pribado magtiyaga muna kayo dun sa mataas dahil nga may pera naman kayo siguro para kung gumagamit kayo ng mga pribadong sasakyan, nakabili kayo ng mga ganyan. So tulong nyo na lang yun. So ngayon ay pangunahin muna ay yung binili na inangkat, in-import sa Russia, distribute sa yun, sa kagaya sa mga public sector na mga jeep, yan, bus, para hindi sila umangal at hindi magtaas ng bilihin. Sa tingin ko, yun ang pinakamagandang solusyon para hindi makontrol natin yung presyo o para hindi magtaas para doon sa mga public sector or lalo sa mga kumpanya. So ngayon hindi magkakaroon ng inflation sa ating bansa. Ang medyo kakargo lang niyan kung yung halimbawa yung ibang oil company ay doon pa rin aangkat at aasa doon sa Middle East. So sila yung mataas ang presyo. Pero siguro fair competition naman yun kung yung Petron or else ang gobyerno magpasa na muna ng temporary halting ng deregulation para makontrol nila yung presyo sa atin ng Pero siguro pinakamaganda yung Petron siya mag-distribute ng murang lang siya. Yung gobyerno aangkat kung maaari yung maglagay mag-provide sila ng subsidy kung maaari. Pero tingin ko mura naman doon sa kung i-compare ang Middle East tapos sa Russia, palagay ko malaki. Palagay ko yung dating presyo nandun pa rin sa Russia sa ibang bansa. Palagay ko yung hindi naman apektado. So kaya mabibigyan tayo ng solusyon ng Russia, ng ibang bansa at doon sa pinakadating presyo. So sa ngayon, ang ating pamahalaan ay may naimporta ng langis at maaaring tumagal ang ating langis hanggang June. Subalit dapat ang pag-angkat nito ay hindi lang stock, kundi nagpapababa ito ng presyo ng langis. So yun yung ating dapat na magkaroon ng realization, hindi magkaroon lang ng stock para hindi magkaubusan. Hindi mauubusan lang sa sa Middle East, presyo ang problema. So kaya kailangan yung pag-angkat ngayon magkaroon ng realization sa loob siguro ng ilang linggo na proseso na siguro yung marami roon ma-distribute na siya ng mura. Pero pangunahing distribute ang dapat yung nasabi natin, yung halimbawa mga jeep, mga bus, yung mga tricycle, yung mga ganyan, yung mga public saka yung kumpanya na mga gumagamit sila ng gasolina para mag-manufacture. Sila yung pangunahin na mga nakakaangkat para walang inflation. So kontrolado yung natin agad yung inflation kung gano'n. So sana gano'n ang gawin kumuha na ng malaking volume ng importation doon sa Russia or sino man bansa na may mura proseso sa petrol para yun naman petrol ay kumikita sila doon sa dating nilang presyo. Tapos ay kaya dapat halimbawa yung dating presyo na kumikita ang petrol, kung halimbawa magkano ang bibilin ng gobyerno doon sa so yun na lang ibenta ulit. Super competition naman siguro yun kahit mataas yung kahit nagtaas ng triple doon sa iba namang oil company. So, ang bibili doon sa mga halimbawa sa Caltex, sa Shell, yung private. Yung mga sa public, saka mga kumpanya ay doon sa Petron bibili sila. Siguro maghiwalay muna sa pansamantala. Kasi nga kailangan magkaunawaan tayo sa mga panahon na ito sapagkat para makinabang ang mas malaking ang lipunan ng Pilipino diyan sa inflation na yan, diba? Lalo na yung mga tinatamaan na mga
mga drivers. So ngayon, ang magiging problema, kasi nga kung titigil, halimbawa maapektuhan sila, tigil din ang ekonomiya mo kapag naapektuhan yung ating mga yan. So kaya dapat ay ay uh, masolusyonan sila dun sa mga importation na yon. So yan. So ang mga inangkat na ito na naipoproseso sa Petron Refinery Plant ay dapat magpababa ng presyo ng langis sa bansa at makontra nito ang nagtataas ang presyo ng langis. So ang ating pamamalay dapat mag-importa ng malaking volume na ginagamit ng ating bansa mula transport at ang presyo ay mailagay na muli doon sa dating presyo. So kailan at paano mapapakinabangan ang mga inangkat na ito at aangkatin pa para magmura ang presyo ng langis. So para makontrol nga, di ba? Kahit sa Petron lang. So pero naman sa ibang kumpanya na langis kung nagbebenta ng mura ang Petron at at the same price noon from that government importation. So halimbawa yung Petron, saan ba sila nag-i-import para i-proseso doon, di ba? Kung sa Middle East din sila, so change muna doon muna sa para may benta nila ng mura. So para hindi ang lipunan ng Pilipino hindi naman may problema yung sa inflation, lalo na yung mga nasa public utility na yan, yung mga lip na yan. So ngayon, kahit paano mapapakinabangan ng mga inangkat na ito at aangkatin pa, so para magmura ang langis kahit sa Petron lang yan. So pero naman sa ibang kumpanya ng langis, kung magbebenta ng mura ang Petron at sa kanila na rin sila kumuha ng refined processed oil para makamura din sila. And siguro hindi naman ganun ang proseso ng ibang kumpanya, doon sila sa processing ng Petron kukuha para ibenta din nila. Kasi fair competition, pero kung parehas naman silang kikita, di ba? So ngayon, hindi stock ng petrolyo ang problema, kundi yung presyo nito. So marami pang maangkat ng mura at ang problema lang ay ang Middle East ay mataas na yung presyo. So meron iba namang meron namang ibang makamumura. Siguro di kalidad din naman yung sa Russia, sa ibang kahit sa US meron din siguro quality din naman yun para i-proseso doon sa Petron plant. Ang tanong lang, kailan nyo kaya nila i-proseso para supplyan nila yung lahat ng mga bus, jeep, yung mga public natin, para hindi naman sila, sana ganun yung gawin ng pamahalaan, yung muna supplyan para hindi so kaya yung mga halimbawa tricycle, jeep, bus, yung mga kumpanya na gumagamit ng gasolina o crudo sa kanilang processing, tapos yung mga kung nagsusupply ng kuryente, kung gumagamit ng gasolina yan, sila yung supplyan ng gasolina nung pinroseso sa Petron para hindi magtaas yung presyo sa kuryente, sa lahat, yung makokontrol nga yung price, di ba? So, simple kung nakapag-aangkat nga ng gano'n. Kasi siguro hindi naman kasing mahal nung sa Middle East yung sa Russia. So palagay ko kung yung dati natin noon, yun din ang presyo sa Russia kapag pinroseso. So yun na lang siguro muna. Kung kailangan magpasa muna ng temporary halt ng deregulation, yun ang gawin para yun ang mangyari. Diba? Kaya siguro yung maghati na lang muna yung mga oil company, yung Shell, Caltex, dun sila sa private. Yung Petron, dun muna sa public. Sila muna mag-distribute sa public. At dun sa dating presyo. So yung mayayaman, dun muna kayo bumili sa Shell, sa Caltex, nung mahal na galing sa So kahit pa paano, umunawa na lang kayo para yung mga Pilipino at makinabang din sila na hindi din mataas yung presyo ng nabibili nila ng mga mayayaman. Yung gasolina lang ang mahal para sa sasakyan nila, di ba? So ngayon, kung ayaw nilang gamitin sa pwede nang mag-jeep sila, mag-bus para mura, di ba? Pwede naman siguro, huwag kayo muna na mayayaman yun kung mamahalan sila doon sa bibili nilang crudo o gasolina para doon sa kanilang mga sasakyan, di ba? Mag-jeep muna sila. Samantala, ilang buwan, siguro, kung mamamahalan sila doon. So ngayon ay ipatupad na ng pamahalaan ng murang presyo ng langis mula sa inangkat nito at mapoprosesa ng Petron processing sa lalong madaling panahon. Sa ibang kumpanya, kagaya ng Caltex, Shell, ay dapat solusyon nito sa ibang hakbangin. Dapat hindi tumagal ng 2 buwan ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaya dapat sa Mayo, bumalik na ito sa dati or mababang presyo yan. So kahit tumataas doon sa Middle East, yung atin, nakokontrol natin na ibabalik natin sa dati sa pamamagitan ng pag-angkat,
pagbaba ng excise tax, siguro yung excise tax, tsaka pagtanggal ng excise tax, saka noong VAT, doon sa sa mga, halimbawa sa private, halimbawa na sa pangkalahatan, pero yung yung importin doon sa in-import ng gobyerno ay may 200 billion na in-import, naipoproseso yun naman, makamumura naman doon sa mga public. Pero kung kung hahatiin nga natin yung presyo ng yung excise tax dun sa mayayaman, yun ang papababa sa kanila. Kahit tumataas pa dun sa Middle East, kung makabibili naman tayo ng mura dun sa iba, di ba? Simple yun ang galing sana ng gobyerno yun. So primarily dapat yung public transport ang madistributan ng naangkat na yan, at mga negosyong nagamit ng fuel at utility vehicles, para hindi magtaas ng presyo ng bilihin. So itong mga private vehicle kahit sa mataas na presyo na muna sila bumili, may pera naman sila, unawain na lang nila ang masang Pilipino na makabili ng tamang presyo ng bilihin mula pagkain. So yan, so yung final move na dapat gawin sa oil deregulation law ay i-repeal o maaaring pansamantalang emergency power ng pamahalaan ay bawin ito hanggat hindi pa natitigil ang pagtaas ng presyo ng Middle East at kontrol ng presyo ng langis. Sa ginagawa nila pag-angkat ay sila na rin ang magtakda ng presyo ng langis pansamantala. So yun, siguro temporary lang naman, hindi naman tatanggalin agad yung deregulation. So pansamantala muna, siguro ilang buwan lang muna hanggang ganon, para makontrol lang muna, or else yung suggestions natin o tingin natin na ginagawa ng anong gobyerno pero hindi mo na-realize yung pagbaba ng presyo So sa tingin ko yung inangkat nila na yun, natigil na lang nila sa dalawa, yung parang pagbenta ng sa petrol, sabi yung mga lahat nakikinabang sa publiko, yun na lang benta muna nila sa mga private, doon sa Shell, Caltech, yung mga mayaman, yun na lang muna sila pagasolina, yung nagkukotse, doon mula sila bumili sa mahal. Yung mura, doon sa petrol muna, doon sa kasi kailangan dahil magkakaroon ng domino effect ng inflation yan, kaya ganun ang dapat na makamemenos kung madidistributan ng Shell ng mura yun, ng petrol ng mura yun, doon sa inangkat ng gobyerno kahit may subsidy, di ba? So walang taas ng billing kahit mo bulusok ba doon sa sa Middle East, kung kaya naman na ganun yung magagawa. So kung paano ang batas na gagawin, yung iwan ng gobyerno, di ba, yung emergency power, tanggalin muna, halt muna all the regulation law whatsoever, para yung competition di ba, hindi magsisilipan, ba't gano'n, di ba? So naway masolusyon ang ating pamahalaan ng mabilis yan at mapababa yung presyo ng langis within 2 months. Sana yan talaga within 2 months mababa na, tsaka para yung mataas na yon hindi within 2 months mamahal syempre maraming magutom niyan, di ba? Particular maraming mga syempre mga obligasyon ng ating mga chopper, ayan, yung mga doon yun ang hanap buhay nila. So kung wala silang kikitain, problema malaki yun sa kanila. So ngayon maliwanagan ng oil company at pamahalaan to temporary halt oil deregulation law at ang pamahalaan na muna ang magtakda ng presyo ng langis at bakat. Kung gano'n ang mangyayari, kung kinakailangan na i-halt yung yung deregulation law, so nawain ng mga oil company yan para makontrol yung presyo, di ba? Or else yung gano'n yung ating suggestions, kung kinakailangan yung i-halt yung para doon, gano'n ang gawin siguro. So sa tingin ko yun ang pinakamabisa na magagawa kung kaya ng gobyerno na yung petrol ay supply yung lahat ng mga public sector, yung mga utility ng mga sasakyan na yan. Tingin ko kaya ng petrol yun kalahati. Yung sa private, yung doon muna sila sa mahal, yung sa mura, yung dati sa petrol, yung nakakatungkol. So naway maliwanagan, naway kahabagan ng ating Panginoon Diyos at Panginoon Kristo ang mundo sa nangyayaring digmaan sa Middle East, at ang impact ng krisis sa ekonomiya ay masolusyonan sa madaling panahon mula sa kapayapaan na iiral ng Middle East. Sana kahabagan ng Panginoon Diyos ang mundo, sana gumawa siya ng himala, umiiral yung kapayapaan doon. So kung umiiral ng kapayapaan, babalik sa dati yung ating ekonomiya. So yun, sana tayo ay gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, at magkaganon man na
magtuloy-tuloy man ay tayo ay gabayan din ng Panginoon Diyos na maharap ng mga bansang apektado ng problema. So muli maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mga Pilipino. Yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao, patas na hustisya, at iwasan yung pang-abuso, pang-abuso, korupsyon, katiwalian at presyon. Bagos ay at gayon din yung mamayang Pilipino naman, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Instead, suportahan yung mabuting pamamahala, pagpapairal ng karapatang pantao, patas na hustisya, sa gayon mamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating Panginoon Diyos, magkaroon tayo ng kaligtasang espiritual at magandang buhay. So yun, muli magandang hapon sa inyo. Sana nakapagsaboses naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito, hinggil dito sa isyong ito na ating tinungayan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.